7 taon. 7 taon akong naging anino sa sarili kong tahanan. Habang niluluto ko ang paborito nilang kakanin, ang laso ng kanilang plano, ang dahan-dahang pumapatay sa akin. Isang pirasong papel ang kabayaran sa lahat ng aking sakripisyo. Sabi nila, wala akong kwenta. Sabi nila, basahan lang ako na pwedeng itapon kapag marumi na. Pero nagkakamali sila dahil ang basahang tinapakan nila ay siyang magsasampal sa kanila ng katotohanang hinding-hindi nila makakalimutan. Handa na ba kayong makinig sa kwento ng aking pagbangon? Paulo, kailangan mo nang pirmahan ang annulment papers. This family needs to get rid of that probinsyanang walang breeding bago pa tayo mas lalong maging katawa-tawa sa mga kauri natin. Ang boses ni Beatrice ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng mansyon, matalim at walang pasubali. Tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa katahimikan ng madaling araw. Sa loob ng kusina, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa mahinang apoy ng kalan, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Maristela. Ang bawat salitang kanyang narinig ay bumagsak sa kanyang pandinig gaya ng mga mabibigat na bato sa isang tahimik na sapa, lumilikha ng mga alon ng hapdi na gumigiyagis sa kanyang buong pagkatao. Kasalukuyang nagbabalot si Stella ng mainit pang puto-bumbong sa malalambot na dahon ng saging. Ang kanyang mga kamay ay bihasa na sa init. Ang bawat galaw ay puno ng pag-iingat at pagmamahal dahil ang mga kakaning ito ay paborito ni Beatrice. Ipinangako niya sa sarili na gagawin niyang espesyal ang almusal na ito para sa kaarawan ng kanyang biyenan. Sa pag-asang baka, sa pagkakataong ito ay makakita siya ng kahit munting pandangiti o pagtanggap. Ngunit ang bawat hibla ng usok na yumayakap sa kanyang balat ay tila naging malamig na selyo ng kanyang kamatayan. I know, ate. Nakakapagod na ring makita ang mukha niya rito. I'll make sure she signs the papers this week. Hindi ko na rin matiis ang amoy ng usok at margarine na laging dala niya sa loob ng kwarto natin. Ang tugon ni Paulo, ang boses nito, ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Tila ba ang asawa niya ay isang lumang kagamitan lamang na kailangang itapon matapos pakinabangan. Naramdaman ni Maristela ang isang matinding panlalamig na gumagapang mula sa kanyang mga talampakan hanggang sa kanyang dibdib. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging isang mabigat na dagok na sumasabog sa loob ng kanyang tadyang. Tila bawat tibok ay nagnanais na kumawala sa sakit. Ang hawak niyang dahon ng saging ay dahan-dahang napunit sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang ang margarine ay dahan-dahang natutunaw at dumadaloy sa kanyang palad. Hindi niya inakala na ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ang lalaking pinagsilbihan niya sa kabila ng lahat ng pangungutya, ay siya ring maglalagay ng patalim sa kanyang likuran habang siya ay abala sa pag-aalaga sa kanila. Ang hangin sa loob ng kusina na kanina ay mabango dahil sa amoy ng kanin at niyog ay tila naging lason na sumasakal sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itapon ang lahat ng niluluto niya sa harap ng magkapatid na kasalukuyang nagpaplano ng kanyang pagkawasak. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging estatwang bato. Ang bawat salita ng kanyang asawa ay muling umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Binubura ang 7 taon ng mga gabi na hindi siya natutulog upang mag-asikaso sa kanilang mga pangangailangan. Sa gitna ng kanyang panginginig, ang kanyang kanang kamay ay dahan-dahang lumipat sa kanyang puson. Doon, sa ilalim ng kanyang suot na lumang duster, ay may isang lihim na buhay na nagsisimula pa lamang tumibay. Ang resulta ng ultrasound na nakuha niya kahapon, ang balitang akala niya ay magiging simula ng kanilang bagong kabanata, ay tila naging isang mabigat na sumpa sa halip na isang biyaya. Isang maliit na pintig ang naramdaman niya sa kanyang kaisipan, isang paalala na sa gitna ng pagtalikod ng lahat ay may isang nilalang
na tanging sa kanya lamang aasa. Nanatili siyang nakatayo sa dilim habang ang tubig mula sa steamer ay patuloy na kumukulo. Naglalabas ng mga bula na sumasabog sa katahimikan gaya ng kanyang mga pangarap. Ang bawat patak ng luha na sa wakas ay kumawala sa kanyang mga mata ay dahan-dahang pumatak sa ibabaw ng kakanin. Naglalaho sa init nito, naging bahagi ng alay na hindi na kailanman pahahalagahan ng mga taong nasa kabilang silid. Habang ang sikat ng araw ay nagsisimulang sumilip sa pagitan ng mga siwang ng bintana, alam ni Maristela na ang umagang ito ay ang huling pagkakataon na magsisilbi siya bilang isang anino. Sa bawat segundo ng katahimikan na namamagitan sa kanila ni Paulo, isang tanong ang patuloy na humahati sa kanyang kaluluwa. Paano mo itatayo ang iyong sarili kung ang pundasyong pinagkatiwalaan mo ay gawa pala sa buhangin at kasinungalingan? Napatitig siya sa nakabukas na pinto ng sala kung saan naririnig na ang kaluskos ng mga papel na inilalapag sa mesa. Ang tunog ng kanyang 7 taong sakripisyo na winawakasan sa isang pirma lamang. Stella, bakit nakatunganga ka lang dyan? Kanina pa kumukulo ang tubig. Baka gusto mong mapaso ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang boses ni Doña Corazon ay parang isang malamig na hanging pumasok sa kusina. Dala ang awtoridad na tila laging nakatapak sa balikat ni Maristela. Pumasok ang matanda na maayos na ang suot. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalipusta habang tinitingnan ang duster ni Stella na bahagyang basa ng pawis at singaw ng kanin. Hindi man lamang nito napansin ang namumulang mga mata ng minugang babae o ang panginginig ng mga kamay nito na pilit na itinatago sa ilalim ng lamesa. Dahan-dahang lumingon si Stella. Ang bawat galaw niya ay tila nangyayari sa ilalim ng malalim na tubig. Mabigat, mabagal, at puno ng hirap. Pinilit niyang lunukin ang bikig sa kanyang lalamunan, ang mapait na lasa ng katotohanang narinig niya kanina lamang. Oo po, Mama. Malapit na po itong matapos. Inihahanda ko lang po ang paborito ninyong sausawang niyog. Isang mapait na ngangisi ang gumuhit sa mga labi ng matanda. Lumapit ito at tiningnan ang mga binalot na puto-bumbong ng may pandidiri. Siguraduhin mo lang na maayos yan. Isang malaking kahihiyan na nga na ang pinapakain namin sa mga bisita ay galing sa palengke. Huwag mo nang dagdagan ang perwisyo. Utang mo sa amin ang bubong na tinitirhan mo, Stella. Kung hindi dahil sa awa ng anak ko, baka hanggang ngayon ay nagdidildil ka pa rin ng asin sa Batangas. Ang bawat salita ni Doña Corazon ay tila mga karayom na tumutusok sa puso ni Stella. Bawat isa ay may dalang lason ng utang na loob na 7 taon nang nakagapos sa kanyang leeg. Gustong isigaw ni Stella na siya ang nagbabayad ng kuryente sa bahay na ito mula sa kanyang kinikita sa pagtitinda, na ang bawat butil ng bigas na kinakain nila ay bunga ng kanyang pagpupuyat sa tahiin at pagluluto. Ngunit ang kanyang dila ay tila paralisado. Ang paggalang na itinanim sa kanya ng kanyang ama ay naging isang kulungang hindi niya magawang sirain. Mama, medyo masama po ang pakiramdam ko ngayong umaga. Pwede po bang pagkatapos nito ay magpahinga muna ako kahit sandali? Ang pakiusap ni Stella ay halos pabulong. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang puson, naghahanap ng lakas mula sa munting buhay sa loob. Masama ang pakiramdam. Naku Stella, huwag mo akong sisimulan sa mga arte mo. Maraming darating na bisita para sa kaarawan ni Beatrice. Ang daming dapat linisin sa taas. Pagkatapos mo rito, ayusin mo ang mga kurtina sa sala. Huwag kang tamad dahil hindi kami nagpapakain ng taong walang silbi sa bahay na ito. Walang anumang habag na tinalikuran siya ni Doña Corazon. Ang tunog ng mabibigat na hakbang nito sa sahig na kahoy ay tila bawat bayo ng martilyo sa kabaong ng pag-asa ni Stella. Naiwan siyang muli sa gitna ng usok at init. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo habang ang mga luha ay muling nag-uunahang pumatak. Ang bawat sulok ng mansyong ito na itinuring niyang tahanan ay tila lumiliit,
tila mga pader na dahan-dahang gumigipit sa kanya hanggang sa mawalan siya ng hininga. Pakiramdam niya ay isa siyang basahang ginagamit upang linisin ang dumi ng iba, at kapag masyado na siyang marumi, ay itatapon na lamang ng walang pasubali. Habang hinihimas niya ang kanyang tiyan, isang matinding determinasyon ang dahan-dahang sumisibol sa kabila ng kanyang pagkadurog. Hindi niya hahayaang lumaki ang kanyang anak sa isang lugar na puno ng panlalait at kawalan ng pagpapahalaga. Ngunit paano? Paano siya lalaban kung ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay nakatali sa pangalan ng pamilyang ito? Ang kanyang pag-iisip ay napatigil ng marinig ang isang mahabang panginginig ng kanyang lumang cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang screen nito ay nagpakita ng isang numerong hindi pamilyar, ngunit ang pangalang nakasulat sa ilalim ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang sinagot ang tawag. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hello? Good morning. Is this Mrs. Maristela Manalastas? This is from the Credit Management Department of Global Bank. We are calling regarding your outstanding balance of 500,000 pesos. Your account is now severely overdue, and we will be forced to take legal action if the minimum payment is not settled today. Nalaglag ang hawak na sandok ni Stella. Lumikha ito ng isang mapurol na tunog sa sahig habang ang kanyang mundo ay muling nayanig. 500,000 piso. Wala siyang maalalang inutang na ganito kalaki. Ang tanging alam niya ay pinapirma siya ni Paulo sa ilang mga dokumento para sa kanilang future savings. Sa malayo, narinig niya ang masayang tawanan ni Beatrice at Paulo sa sala. Tila walang kamalay-malay sa banyos na dumarating. Ang lamig na naramdaman ni Stella kanina ay naging isang nag-aapoy na galit na unti-unting lumalamon sa kanyang takot. Sino ang tunay na may utang sa kanino? Ang mga binti ni Maristela ay tila naging malambot na kandila na unti-unting natutunaw sa init ng katotohanan. Nanatili siyang nakahawak sa gilid ng lababo, ang kanyang mga kuko ay pilit na ibinabaon sa kahoy upang hindi siya tuluyang bumagsak sa sahig ng kusina. Ang boses ng lalaki mula sa bangko ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang paulit-ulit na hampas ng alon na sumisira sa kanyang natitirang katinuan. 500,000 piso. Isang halagang hindi niya kayang kitain sa loob ng maraming taon ng pagluluto at pananahi. Ngunit ngayon ay nakapasan sa kanyang balikat na parang isang bundok ng bakal. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa pinto ng sala. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog. Tila isang multong naglalakad sa sariling libing. Doon, sa ilalim ng nagniningning na chandelier, ay nakita niya si Beatrice. Ang kanyang biyenan ay nakaupo sa isang mamahaling sofa. Ang katawan ay nababalot ng mamahaling sutla at ang muka ay punong-puno ng kolorete. Kasalukuyan itong may hawak na telepono, itinatapat ang camera sa kanyang sarili habang nagpapakitang tao sa isang live video sa social media. Hi my dear followers! Today is such a blessing. Kakagawa ko lang ng donation para sa foundation ng mga bata sa aming probinsya. You know, it's always better to give than to receive. Ang wika ni Beatrice, ang boses ay puno ng tamis na tila bagawa sa asukal. Ngunit para kay Stella, ito ay lasa ng apdo. Ang bawat salita nito tungkol sa pagtulong ay isang malaking sampal sa katotohanang ang bawat hibla ng damit na suot nito at ang bawat butil ng pagkaing nasa mesa ay galing sa pawis ng taong tinatawag nilang katulong. Napansin ni Beatrice ang anino ni Stella sa gilid ng pinto. Agad nitong pinatay ang kanyang live video at ang ngiti sa kanyang mga labi ay mabilis na naglaho, napalitan ng isang mapang-aping titig. Stella, bakit ka nandyan? You look like a mess. Huwag kang lumapit dito. Baka mahawaan ng amoy ng palengke ang mga bagong bili kong unan. Ate, tumawag ang bangko. Ang tanging lumabas sa tuyong lalamunan ni Stella. Sabi nila, may utang daw ako na 500,000. Ate, wala akong inutang na ganoon kalaki. Sabi ni Paulo. Ang mga pinirmahan ko
ay para sa savings ng anak namin balang araw. Isang maingay na halakhak ang itinugon ni Beatrice. Isang tunog na puno ng panunuya na tila ba isang matalim na kutsilyong humihiwa sa hangin. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit kay Stella. Bawat hakbang ay puno ng kayabangan. Savings? Stella, napakawalang malay mo talaga. Akala mo ba ang mga charity gala at ang image ng pamilya manalastas ay libre? Inasahan mo bang si Paulo ang magbabayad ng lahat ng ito sa kakarampot niyang sahod sa bangko? Itinaas ni Beatrice ang kanyang bagong bili na designer bag. Ang kulay nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Tila nangungutya sa kahirapan ni Stella. Itong bag na ito, ang tuition ng anak ko sa international school, ang mga skin treatments ni Mama, lahat yan, Stella, ay ikaw ang nagbayad. Utang mo yan. Pero kami ang nakinabang. Isipin mo na lang na bayad mo yan sa pagkupkop namin sa'yo. Hindi makapaniwala si Stella. Ang bawat pagod niya, ang bawat gabing hindi siya nakakatulog, para lamang matapos ang mga order na tahiin, ang bawat madaling araw na binubuno niya sa harap ng mainit na kalan. Lahat ng yon ay naging instrumento lamang para sa karangyaan ng pamilyang ito. Ang kanilang pagmamahal ay isang bitag at ang kanilang mga ngiti ay mga maskarang nagtatago ng kanilang pagiging linta. Nanginginig ang mga kamay ni Stella habang kinukuha niya ang kanyang sariling telepono upang tawagan si Paulo. Ngunit bago pa niya mapindot ang screen, isang notification ang lumitaw sa kanyang feed. Ito ay isang post mula sa isang kilalang socialite friend ni Beatrice. Sa litratong yon, nakita niya si Paulo sa isang mamahaling restaurant sa Makati. Nakangiti ito ng malapad at ang kanyang braso ay nakapulupot sa baywang ng isang magandang babaeng nakauniporme ng pang-opisina. Isang babaeng malinaw na hindi si Stella. Ang caption sa ilalim ng litrato ay tila isang huling hininga para kay Stella. Celebrating Paulo's promotion with his real lady love. Finally, out with the old, in with the new. Ang sakit na nararamdaman ni Stella sa kanyang dibdib ay tila isang malaking sugat na dahan-dahang binubuhusan ng asin. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay nagkapira-piraso. Hindi lamang pera ang ninakaw sa kanya, kundi pati na rin ang kanyang dangal at ang katiting na pag-asa na mahal siya ng kanyang asawa. Napatingin siya kay Beatrice na kasalukuyang tumatalikod na upang bumalik sa kanyang pagsaselfie. Tila ba ang pagkawasak ni Stella ay isang maliit na alikabok lamang na pwedeng ihipan. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ni Stella ay hindi na tanda ng kahinaan, kundi ang simula ng isang banyos na walang sino man sa pamilya manalastas ang nakahanda. Habang ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha ni Stella, ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo. Wala nang luhang lalabas para sa mga taong pumatay sa kanyang kaluluwa. Ang tanging tanong na nananatili sa kanyang isipan habang nakatitig sa litrato ni Paulo at ng ibang babae, hanggang saan ang kayang gawin ng isang pusong itinapon na ang lahat ng takot? Gabi na. Ngunit ang dilim sa loob ng silid ni na Maristela at Paulo ay tila mas siksik kaysa sa kadiliman sa labas ng kanilang bintana. Nakaupo si Stella sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kandungan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa lampara sa tabi ng higaan na nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding. Mga aninong tila nagbabadya ng isang katapusang hindi niya kayang pigilan. Bawat segundo ay tila isang patak ng asidong tumutulo sa kanyang puso habang hinihintay niya ang tunog ng pagpihit ng susi sa pinto. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto, pumasok si Paulo na tila ba pagod na pagod sa mundong siya mismo ang gumawa. Hindi niya tiningnan si Stella. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen ng kanyang cellphone. Ang asul na liwanag nito ay nagpapakita ng isang mukhang puno ng pagkayamot. Ang amoy ng mamahaling pabango. Isang halimuyak na hindi pamilyar kay Stella at malinaw na hindi mula sa kanyang sariling mga gamit.
ay humalo sa hangin ng silid, tila isang banyagang lason na sumasakop sa kanilang pribadong espasyo. Paulo, gising pa ako. May kailangan tayong pag-usapan. Ang simula ni Stella, ang kanyang boses, ay nanginginig, ngunit pilit na pinatitibay. Tungkol sa tawag ng bangko at tungkol sa mga narinig ko kanina. Paulo, totoo ba? Totoo bang balak ninyong itapon na lang ako na parang basura? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Paulo. Isang tunog ng pagkabagot na tila ba ang pakikipag-usap sa sariling asawa ay isang mabigat na parusa. Stella, please. I had a long day. Maraming trabaho sa bangko at pagod na pagod ako. Huwag mo na akong bwisitin sa mga insecurities mo at sa mga kwento mong palengke. Can't we just sleep? Hindi gumalaw si Stella. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa sulok ng silid kung saan nakalagay ang kanyang lumang makinang panahi. Ito ang tanging bagay na tunay na kanya sa bahay na ito. Isang pamana mula sa kanyang ina sa Batangas. Hinaplos niya ang malamig na bakal nito. Ang mga daliri niya ay dumulas sa bawat gasgas at selyo ng panahon. Ang makinang ito ang saksi sa kanyang mga puyat. Sa bawat tahi na binuo niya upang suportahan ang pamilyang ito. Sa haplos na yon, tila naramdaman niya ang init ng palad ng kanyang ina. Isang munting paalala na mayroon pa siyang pinanggalingan na puno ng dangal. Hindi ito tungkol sa insecurities, Paulo. Ito ay tungkol sa katotohanan. Patuloy ni Stella habang unti-unting humaharap sa kanyang asawa. 7 taon, Paulo. 7 taon akong naging bulag at bingi dahil naniwala ako na mahal mo ako. Pero ang sakit pala, no? Ang sakit na malaman na ang taong pinag-alayan mo ng buhay ay siya pa palang kukuha ng huling hininga mo. Inilapag ni Paulo ang kanyang cellphone sa side table at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, tiningnan niya si Stella. Ngunit walang pagsisisi sa kanyang mga mata, tanging isang malamig na determinasyon na tila ba tapos na ang lahat bago pa man ito magsimula. You want the truth, Stella? Fine. Hindi na ako masaya. Hindi na kita mahal. Look at yourself. Lagi kang amoy bawang. Lagi kang amoy tela. Hindi ka na bumabagay sa mundong ginagalawan ko ngayon. Nakakahiya ka sa harap ng mga kaibigan ko, lalo na kay Ate Beatrice. Huminga ng malalim si Stella. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumapang patungo sa bulsa ng kanyang duster. Doon ay nakatago ang maliit na sobre ng kanyang ultrasound. Gusto niyang isigaw na magkakaroon na sila ng anak, na may isang milagro sa gitna ng kanilang pagkawasak. Ang kanyang labi ay bumuka, handa ng bitawan ang mga salitang magbabago sana sa kanilang tadhana. Paulo, may kailangan kang malaman tungkol sa... Ngunit bago pa man lumabas ang huling salita sa kanyang bibig, mabilis na binuksan ni Paulo ang kanyang briefcase at kinuha ang isang makapal na sobre. Inilapag niya ito sa ibabaw ng kama sa tapat mismo ni Stella. Ang puting papel ay tila nagniningning sa ilalim ng lampara at ang mga salitang nakasulat sa itaas, Petition for Annulment of Marriage, ay tila mga itim na uod na gumagapang sa paningin ni Stella. Sign it, Stella. Ang utos ni Paulo. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Huwag na nating pahabain pa ito. Nakaayos na ang lahat. Huwag mo nang subukang gumamit ng kung anong dahilan para manatili ka rito. It's over. Napako ang tingin ni Stella sa papel. Ang munting buhay na tumitibok sa kanyang sinapupunan ay tila nanahimik sa takot. Ang boses na sasabihin, sana ang tungkol sa kanyang pagbubuntis, ay tuluyang nawala. Napalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang huling hibla ng kanyang pag-asa na tuluyang naputol. Siguraduhin mo na wala kang itatagong kahit anong gamit na pag-aari ng pamilyang ito kapag lumayas ka. Dahil kahit ang barya sa bulsa mo, baka sa amin pa nanggaling. Ang tinig ni Doña Corazon ay parang isang matalim na palaso na bumasag sa katahimikan ng silid. Nakatayo siya sa may pintuan. Kasama si Beatrice na nakasandal sa hamba, ang kanilang mga mukha ay tila mga hukom
na handang magbigay ng hatol sa isang kriminal. Ang mga annulment papers na inilapag ni Paulo sa kama ay tila naging isang malaking pader na naghihiwalay kay Maristela sa mundong pilit niyang binuo sa loob ng 7 taon. Dahan-dahang itinaas ni Stella ang kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalabas niya ang lukot na ultrasound report mula sa kanyang bulsa. Ito ang kanyang huling sandata, ang huling hibla ng katotohanang akala niya ay magliligtas sa kanya. Paulo, buntis ako. 8 linggo na. May anak tayo. Ang silid ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Inaasahan ni Stella ang pagkagulat, ang pagsisisi, o kahit man lang isang bakas ng pag-aalinlangan sa mga mata ni Paulo. Ngunit ang nakita niya ay ang pagkunot ng noo ng kanyang asawa, na tila ba ang balitang ito ay isang abala lamang sa kanyang mga plano. Isang matunog na halakhak ang kumawala kay Beatrice, isang tunog na puno ng lason at pangungutya. Buntis? How convenient, Stella. Ngayong alam mong itatapon ka na namin, bigla kang maglalabas ng kwentong pagbubuntis. Napakagaling mo talagang umarte. Siguraduhin mo muna kung kanino galing yan. Baka naman sa kung sinong kargador sa palengke mo nakuha yan habang naglalako ka ng kakanin mo. Ate, sapat na. Ang mahinang awat ni Paulo, ngunit wala itong talim. Nanatili siyang nakatayo sa isang sulok, hindi magawang tingnan ng asawa, tila isang duwag na nagtatago sa likod ng kanyang pamilya. Lumapit si Doña Corazon kay Stella. Ang bawat hakbang nito ay puno ng puot. Kinuha nito ang ultrasound report at pinunit ito sa harap mismo ng mukha ni Stella. Ang mga piraso ng papel ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, tila mga puting talulot ng isang bulaklak na tinapakan at dinurog. Hindi namin tatanggapin ang batang yan nang walang DNA test. At hanggat walang katibayan, hindi ka nababagay sa pamamahay na ito. Huwag mo kaming gamitan ng drama para manatili ka sa yaman ng mga manalastas. Naramdaman ni Stella ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Tila ba ang kanyang puso ay pinipiga ng isang malaking kamay. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay parang isang latigo na humahagupit sa kanyang dangal. Ang paningin niya ay nagdilim at ang hangin sa silid ay tila naglaho. Hindi na niya kayang tiisin ang bawat pangungutyang ibinabato sa kanya. Lumayas ka na, Stella. Ngayon din, ang malamig na utos ni Doña Corazon. Iwan mo ang lahat ng gamit na hindi mo dinala rito noong kinasal ka. Ang duster mo lang at ang makinang yan ang pwedeng lumabas sa pinto. Ayaw ko nang makita ang mukha mo rito paggising namin. Tumingin si Stella kay Paulo, naghahanap ng kahit munting proteksyon, ngunit tinalikuran lamang siya nito at lumabas ng silid. Sa huling sandali, narinig ni Stella ang tunog ng pagsara ng pinto ng cabinet ni Paulo. Isang tunog na nagpapahiwatig na ang kanyang presensya ay tuluyan ng binura sa buhay ng lalaki. Bit-bit ang kanyang lumang bag at ang makinang panahi na tila naging kasing bigat ng isang semento. Lumakad si Stella palabas ng mansyon. Ang bawat hakbang niya sa malawak na hagdanan ay tila isang pagbaba sa impyerno. Paglabas niya sa tarangkahan, ang malamig na hangin ng gabi ay yumakap sa kanyang basang pisngi. Ang bawat patak ng ulan na nagsisimulang mahulog ay tila nakikiramay sa kanyang pagkadurog. Ang bawat dampi nito sa kanyang balat ay tila mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Tumayo siya sa gitna ng kalsada, mag-isa, sa ilalim ng madilim na langit. Ang tanging kasama niya ay ang munting tibok sa kanyang sinapupunan at ang galit na dahan-dahang pumapalit sa kanyang pagdadalamhati. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa nagniningning na mansyon ng mga manalastas at sa kanyang isipan, isang pangako ang nabuo, isang pangakong hinding-hindi na niya hahayaang muling matapakan ang kanyang pagkatao. Paano nga ba magsisimula ang isang pusong wala nang natira, kundi ang kanyang sariling mga kamay at ang isang buhay na kailangan niyang ipaglaban sa gitna ng kawalan? Ang bawat patak ng ulan
ay tila mga maliliit na karayom na tumutusok sa balat ni Maristela habang naglalakad siya sa madilim na eskinita ng Quiapo. Ang kanyang lumang makinang panahi na nakapatong sa isang degulong na kariton na hiniram niya sa isang kakilalang tindera ay lumilikha ng mabibigat na kalabog sa bawat lubak ng kalsada. Ang tunog na ito ay tila isang pagbilang sa bawat segundong lumilipas mula nang itapon siya ng pamilyang inakala niyang kaniyang katuwang sa buhay. Tumigil siya sa harap ng isang luma at kupas na pintuan ng isang paupahan. Ang amoy ng luma at basang kahoy ay humalo sa amoy ng usok ng syudad. Isang malaking kaibahan sa amoy ng mamahaling pabango at air freshener sa mansyon ng mga manalastas. Sa loob ng maliit at masikip na silid, tanging isang maliit na bumbilya ang nagbibigay ng madilaw na liwanag, sapat lamang upang makita ni Stella ang kakarampot na espasyong magiging kanlungan niya at ng kanyang dinadalang buhay. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang bag at ang makina. Sa sulok ng kanyang bag, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas at parihabang bagay. Isang lumang baul na gawa sa kahoy na palagi niyang itinatago sa ilalim ng kanyang higaan sa loob ng 7 taon. Ang baul na ito ay hindi naglalaman ng ginto o alahas, kundi ang bawat piraso ng katotohanang pilit niyang tinalikuran dahil sa pag-ibig. Sa bawat paghinga niya ng malalim, dahan-dahan niyang binuksan ang takip ng baul. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay pumuno sa silid. Isa-isang inilabas ni Stella ang mga dokumento. May mga resibo ng matrikula ng anak ni Beatrice na siya ang nagbayad, mga billing statement ng credit card ni Paulo na kanyang pinununan, at mga kasunduan sa pautang na sapilitan niyang pinirmahan habang sinasabi sa kanya ni Paulo na ito ay para sa kanilang kinabukasan. Ang bawat piraso ng papel ay isang sugat na muling bumubuka. Nakita niya ang resibo para sa rhinoplasty ni Beatrice. Ang petsa ay tumama sa araw na sinabihan siya ni Beatrice na wala silang pambili ng gamot para sa kanyang ama sa Batangas. Nakita niya ang mga bank transfer sa account ni Doña Corazon, mga halagang kinuha mula sa kanyang ipon sa pagtitinda ng kakanin upang bayaran ang mga utang sa sugal ng matanda. 7 taon, ang pabulong na wika ni Stella, ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyong tila bakal. 7 taon ninyong ninakaw ang buhay ko. Akala ninyo ay tapos na ang lahat dahil napaalis ninyo ako. Ngunit dito pa lamang magsisimula ang paniningil. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang kinukuha niya ang isang lumang business card na nakatago sa pinakailalim ng baul. Ang card ay may pangalang Attorney Lirio San Buenaventura. Si Attorney Lirio ay ang abogado ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Ang tanging tao na nagsabi sa kanya noon na huwag kailanman kalimutan ang kanyang sariling halaga. Tumingin siya sa orasan, kahit madaling araw na hindi na kayang maghintay ng kanyang kalooban. Dinampot niya ang kanyang telepono. Ang screen nito ay basag na dahil sa pagkakabagsak kanina, ngunit sapat pa upang makatawag. Sa bawat pag-ikot ng signal sa linya, ang puso ni Stella ay tumitibok ng may bagong layunin. Hindi na ito tibok ng takot, kundi ang mabigat na yabag ng isang taong handa ng bumawi sa lahat ng kinuha sa kanya. Nang sa wakas ay may sumagot sa kabilang linya, ang boses ni Stella ay hindi na nanginginig. Ito ay malinaw, matalim, at puno ng kapangyarihan. Attorney Lirio, si Maristela ito. Gusto ko sanang magtanong, paano ko ba mababawi ang isang buhay na 7 taon na nilang ninanakaw sa akin? Ang katahimikan sa kabilang linya ay tila isang hudyat na ang bawat dumi at pangungutyang itinambak sa kanya ng mga manalastas ay malapit nang bumalik sa kanila. Bit-bit ang bagsik ng isang babaeng wala nang ititira, kundi ang kanyang dangal. Anak, bakit ang lamig ng iyong mga kamay? Bakit tila ang bigat ng pasan mo, Stella? Ang tinig ni Don Mateo ay hindi katulad ng mga tinig na narinig ni Maristela sa Maynila. Hindi ito matalim, hindi ito nanunuya,
At lalong hindi ito naghahanap ng pagkakamali. Ito ay isang tinig na nagmula sa malalim na ugat ng lupang kanyang kinalakan sa Batangas. Mababa, payapa, at puno ng amoy ng bagong aning pala at tuyong dahon. Sa sandaling marinig ni Stella ang boses ng kanyang ama, ang pader na pilit niyang itinayo sa loob ng nakaraang mga araw ay dahan-dahang gumuho, nag-iiwan ng isang malaking butas sa kanyang dibdib na tanging ang pag-uwi lamang ang makakapuno. Kasalukuyang nakatayo si Stella sa tapat ng lumang tarangkahan ng kanilang tahanan sa probinsya. Ang hangin dito ay hindi malapot sa usok. Sa halip, ito ay may dalang alat ng dagat at tamis ng mga puno ng mangga. Ang bawat buntong hininga niya ay tila isang pagtatapon ng lason na 7 taon niyang nilunok sa loob ng mansyon ng mga manalastas. Ang kanyang mga paa, na sanay sa malamig na marmol ng Maynila, ay tila nakikilala ang bawat butil ng alikabok sa daanang ito patungo sa pintuan ng kanyang pagkabata. Dahan-dahang lumapit ang kanyang ama. Ang mga kamay ni Don Mateo ay magaspang, puno ng mga kalyong bunga ng pagtatrabaho sa kanilang munting patahian, ngunit para kay Stella, ang mga kamay na ito ang pinakamalambot na unan sa mundo. Sa halip na magsalita, yumuko si Stella at kinuha ang kanang kamay ng ama upang idikit sa kanyang noo. Ang pagmamano na yon ay hindi lamang tanda ng paggalang. Ito ay isang pagsuko, isang pag-amin na ang anak na umalis na puno ng pangarap ay bumalik na punong-puno ng mga sugat. Tay, wala na po. Wala na ang lahat. Ang tanging na ibulalas ni Stella bago tuluyang bumigay ang kanyang tuhod. Hindi siya sumigaw, hindi siya humagulgol. Ang kanyang mga luha ay tahimik na dumaloy, tila isang sapa na matagal na nabaon sa ilalim ng lupa at ngayon lamang nakahanap ng labasan. Agad siyang sinalo ni Don Mateo. Ang mga bisig nito ay tila naging isang matibay na kuta na handang harapin ang anumang bagyo. Hush na anak, nandito na ang tatay. Sa loob ng bahay na ito, hindi ka kailangang maging asawa o tinderang inaabuso. Dito, ikaw lang ang paborito kong anak. Pumasok tayo. May mainit na sabaw ng tinola sa loob. Amoy ng luya at sili ang magpapagising sa iyong diwa. Sa loob ng bahay ang bawat gamit ay tila bumabati sa kanya. Ang lumang aparador, ang banig na laging nakatupi sa sulok, at ang amoy ng kape na dahan-dahang naluluto sa kalan. Ito ang healing na kailangan ng kanyang kaluluwa, ang katahimikang hindi nakakabingi, kundi nakakagamot. Inilapag ni Stella ang kanyang pagod na katawan sa lumang papag. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, naramdaman niya na ang hangin ay malayang pumapasok sa kanyang mga baga nang walang halong takot. Ngunit sa gitna ng kapayapaang ito, ang kanyang cellphone sa loob ng bulsa ay muling nanginig. Isang banyagang ingay na sumisira sa katahimikan ng Batangas. Isang mensahe mula kay Paulo ang lumitaw sa screen, tila isang multo na ayaw siyang tantanan. Huwag kang aasang hihingi ako ng tawad, Stella. Pinili mong umalis, kaya siguraduhin mong huwag kang hihingi ng kahit 1 sentimo para sa batang yan kung totoo mang meron. Sa amin ang lahat, at wala kang kahit ano. Naramdaman ni Stella ang muling paghapdi ng kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng panghihinayang. Tiningnan niya ang kanyang ama na masayang nag-ayos ng lamesa at muling hinaplos ang kanyang puson. Ang pagmamahal ng kanyang ama ang naging matibay na paalala. Hindi siya bumalik dahil talunan siya, kundi dahil dito siya kukuha ng lakas upang muling tumayo. Isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan habang nakatitig sa lunti ang bukid sa labas. Sapat na ba ang pagmamahal ng isang ama upang itayo ang isang pusong dinurog ng lalaking dapat ay nagprotekta rito? O ang Batangas ba ay panandaliang hantungan lamang bago ang mas malaking digmaang kailangang harapin ni Stella sa Maynila? Ang halimuyak ng usok mula sa sinunog na tuyong baon ng niyog ay dahan-dahang humalo sa malamig na simoy ng madaling araw sa Batangas. Para kay Maristela,
Ang amoy na ito ay hindi na simbolo ng pagod o sa pilitang pagsisilbi. Ito ay naging amoy ng kanyang kalayaan. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa likod ng kanilang bahay, maingat niyang inilalatag ang mga dahon ng saging sa ibabaw ng mainit na uling. Ang bawat pag-usok ng baga ay tila isang dalangin na pumapaakyat sa langit. Bitbit ang kanyang mga pangarap na minsan nang itinuring na abo. Anak, huwag mong masyadong biglain ang iyong katawan. Tandaan mo, dalawa na kayong kumikilos sa loob ng isang katawan. Ang malambing na paalala ni Don Mateo habang tinutulungan siyang maghalo ng malagkit na kanin sa malaking kawa. Ang tunog ng kahoy na sandok na humihalo sa malapot na gata ay nagbibigay ng isang payapang ritmo sa katahimikan ng paligid, isang musika ng pagsisikap na malayo sa ingay ng panlalait sa Maynila. Ngumiti si Stella, isang nangiting hindi napilit at hindi natakot. Ayos lang po ako, Tay. Mas masarap po sa pakiramdam ang mapagod para sa sariling pinagkakakitaan kaysa ang mapagod sa paghihintay ng pasasalamat na hindi naman dumarating. Ang bawat suman at bibingka na nabebenta natin ay para sa kinabukasan ni Esperanza. Sa nakalipas na mga linggo, ang maliit na lamesang inilabas nila sa tapat ng kanilang bakod ay naging maugong sa buong baryo. Ang mga kapitbahay na dati ay puro bulong-bulungan ang hatid ay dahan-dahang naging mga suki. Nakikita nila ang pagbabago kay Stella. Ang dating matamlay at laging nakayukong babae ay dahan-dahang nagiging isang matatag na haligi. Ang kanyang pagbubuntis na dati ay itinuring niyang pasanin dahil sa reaksyonan ng mga manalastas ay naging kanyang pinakamalaking sandata. Sa tuwing nararamdaman niya ang munting paggalaw sa loob ng kanyang sinapupunan, tila may bagong lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Stella, your bibingka is really the talk of the town. Kahit ang mga taga-ibang barangay, dinadayo na ang bahay ni Inay. Ang masayang bati ng isang suki habang inaabot ang bayad. Naramdaman ni Stella ang init sa kanyang palad, ang kinitang pera na bunga ng sarili niyang pawis, pera na walang sinumang manalastas ang pwedeng kumuha o sumumbat. Sa bawat barya na inilalagay niya sa kanyang alkansya, nararamdaman niya ang dahan-dahang pagkabura ng mga utang na loob na ipinako sa kanya ni na Doña Corazon. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, ang anino ng nakaraan ay hindi pa rin tuluyang lumilisan. Habang nagpapahinga sa hapon, muling binuksan ni Stella ang kanyang social media. Isang bagay na bihira na niyang gawin. Isang notification ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang post mula sa isang local page sa Batangas ang nag-feature sa kanyang maliit na tindahan ng kakanin. Ang litrato ay nagpapakita sa kanya na masayang nag-aabot ng bibingka sa isang bata. Ang kanyang tiyan ay kapansin-pansin na ang paglaki. Sa mga komento sa ibaba, nakita niya ang isang pamilyar na account name. Hindi ito nag-comment, ngunit ang angry react mula sa account ni Beatriz Manalastas ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng mainit na hapon. Hindi nagtagal. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang inbox. Mula ito kay Beatriz. So, ito na pala ang level mo ngayon? Isang tindirang dugyot sa probinsya? Enjoy your little bakery, Stella. Pero huwag mong iisiping makakatakas ka sa mga utang na iniwan mo sa amin. Sisiguraduhin kong pati ang huling piraso ng kakanin mo ay mawawala sa'yo, gaya ng pagkawala mo sa pamilya namin. See you very soon. Naramdaman ni Stella ang biglang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang kapayapaang pinaghirapan niyang buuin sa Batangas ay tila muling pinagbabantaan ng isang bagyong galing sa Maynila. Alam niyang hindi titigil si Beatriz hanggat hindi siya nakikitang muling nakadapa sa lupa. Napatingin si Stella sa kanyang ama na kasalukuyang masayang nagdidilig ng mga halaman. Walang kamalay-malay sa banta na dumarating. Ang hawak niyang cellphone ay dahan-dahang nanginginig sa kanyang palad habang binabasa ang huling linya ng mensahe ni Beatriz. Anong plano ang binubuo ni Beatriz upang sirain ang muling pagsilang ni Stella sa Batangas? At handa na nga ba si Maristela na harapin ang reyna ng kasinungalingan
Sa gitna ng sarili niyang teritoryo, ang mansyon ng mga manalastas na dati ay nagniningning sa karangyaan at tila isang kuta ng kapangyarihan sa gitna ng syudad ay dahan-dahang nababalot ng isang uri ng katahimikang hindi nakakapagbigay ng kapayapaan. Sa halip, ang katahimikang ito ay malapot, mabigat, at tila amoy ng isang bagay na unti-unting nabubulok mula sa loob. Ang mga air conditioner na dati ay nagbibigay ng walang tigil na lamig ay nananatiling tahimik dahil ang kuryente sa malaking bahay na ito ay tuluyan ng pinutol matapos ang 3 buwan na hindi nababayarang obligasyon. Sa loob ng sala, ang sikat ng araw na pumapasok sa pagitan ng mga mamahaling kurtina ay nagpapakita ng mga alikabok na makapal na nakapatong sa mga muebles, mga gamit na dati ay laging nagniningning dahil sa araw-araw na pagpupunas ni Maristela. Ngayon, wala na ang mga kamay na nag-aalaga sa bawat sulok ng bahay at ang dumi ay dahan-dahang sumasakop sa bawat puwang, tila isang anino ng katotohanang pilit nilang itinatago. Ate, hindi ko na matiis ang init dito. Look at my skin. Unti-unti nang nasisira dahil wala tayong kuryente. Bakit hindi mo gamitin ang mga savings mo? Ang boses ni Beatrice ay matinis, puno ng iritasyon, habang paypay ng paypay gamit ang isang mamahaling abaniko na tila wala ring silbi sa tindi ng alinsangan. Isang mapait na tingin ang ibinigay ni Doña Corazon sa kanyang anak. Ang matanda ay nakaupo sa kanyang paboritong silya. Ang kanyang mukha ay tila mas lalong tumanda at nangulubot dahil sa kawalan ng ginhawa. Savings! Beatrice, alam mo namang ang lahat ng ipon ko ay napunta sa mga utang ko sa kasino na ikaw rin ang nakinabang. Inasahan ko na ang asawa ni Paulo ang magpapatuloy ng lahat ng ito. Sino ang mag-aakala na ang babaeng iyon ay may lakas ng loob na talikuran tayo? That ungrateful woman, ang asik ni Beatrice. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Dapat ay nagpasalamat siya dahil naging bahagi siya ng pamilyang ito. Ngayon, tignan mo, pati ang school bus ng anak ko, hindi na dumadating dahil hindi tayo nakabayad sa huling quarter. This is all her fault. Sa isang sulok, nakaupo si Paulo, ang kanyang mga siko ay nakatukod sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Ang kanyang hitsura ay malayo sa dating makinis at de-Amerikanang banker. Ang kanyang polo ay lukot at ang kanyang mga mata ay may malalalim na itim na bilog sa paligid. Ang katahimikan ni Paulo ay hindi tanda ng paggalang, kundi ng isang matinding takot na dahan-dahang lumalamon sa kanyang pagkatao. Hindi na tayo pwedeng umasa kay Stella. Ang mahinang wika ni Paulo, ang boses ay tuyot gaya ng hanging pumapasok sa bintana. Nakalak ang lahat ng credit cards. Ang mga accounts na nasa pangalan niya, hinarang na ng abogado niya. Pati ang sahod ko sa bangko, tinitignan na ng management dahil sa mga reklamo tungkol sa mga utang na hindi ko nabayaran. Ate ma, malapit na tayong mawalan ng lahat. Isang matunog na sampal sa mesa ang itinugon ni Doña Corazon. Isang tunog na nagpahinto sa reklamo ni Beatrice. Wala tayong mawawala. Tayo ang mga manalastas. Maghanap ka ng paraan, Paulo. Tawagan mo ang babaeng iyon at sabihin mo na kailangan niyang bumalik dito para ayusin ang mga gulo niya. Ngunit bago pa man makasagot si Paulo, ang katahimikan ng bahay ay bumasag ng isang malakas at paulit-ulit na pagkatok sa kanilang malaking gate sa labas. Hindi ito ang magaan na pagkatok ng isang kaibigan. Ito ay ang mabigat at autoritatibong paghampas ng isang taong may dalang hatol. Dahan-dahang tumayo si Paulo at sumilip sa bintana. Sa labas, nakatayo ang isang lalaking nakabarong. May hawak na isang makapal na sobrang kulay kape. Sa likod nito ay 2 lalaking nakauniporme, tila mga saksi sa isang kaganapang hindi na mapipigilan. Sino yan? Ang tanong ni Beatrice. Ang kanyang boses ay may halong kaba. Isang sheriff. Ang sagot ni Paulo. Ang kanyang boses ay halos maglaho sa hangin.
Dala ang isang demand letter at notice of foreclosure. Beatrice, kailangan na nating lumabas. Ang bawat hakbang ni Paulo patungo sa pinto ay tila isang paglalakad patungo sa sariling bitayan. Ang mansyong itinuring nilang simbolo ng kanilang kapangyarihan ay dahan-dahang nagiging isang bilangguang gawa sa semento. Sa bawat segundo ng pagkatok mula sa labas, ang bawat kasinungalingang itinanim nila ay dahan-dahang gumuguho, gaya ng isang bahay na itinayo sa ibabaw ng kumunoy. Saan pupunta ang pamilyang manalastas ngayong ang bawat pinto ay dahan-dahang sumasara sa kanila? At sapat na nga ba ang galit ni Beatrice upang gumawa ng isang huling hakbang na posibleng magdala sa kanilang lahat sa kapahamakan? Huwag kayong paluloko sa malaanghel niyang mukha. Ang babaeng iyan ay isang magnanakaw na tumakas sa kanyang responsibilidad matapos dambungin ang kaban ng aming pamilya. Ang matinis at puno ng puot na boses ni Beatrice ay umalingaw-ngaw mula sa screen ng isang tablet na hawak ng isang estranghero sa tapat ng tindahan ni Maristela. Ang video ay mabilis na kumakalat sa internet. Isang maingat na binuong kasinungalingan kung saan umiiyak si Beatrice sa harap ng kamera. Nagmumukhang biktima habang ipinapakita ang kanilang abandonadong mansyon. Sa likod niya, si Doña Corazon ay nakahiga sa sofa, tila hihimatayin sa dusa, habang idinidiin na si Stella ang dahilan ng kanilang pagbagsak. Sa loob ng bahay ni Inay, sa Batangas, kasalukuyang maingat na inilalagay ni Stella ang bagong luto at mausok pang bibingka sa isang basket. Inihahanda niya ito para kay Aling Nena, ang matandang kapitbahay na may sakit at walang pambili ng pagkain. Ang bawat dampi ng kanyang daliri sa malambot na kakanin ay puno ng pagkalinga. Ang bawat budbod ng keso at itlog na maalat ay tila isang panalangin para sa mabilis na paggaling ng matanda. Ngunit ang kapayapaang ito ay biglang winakasan ng paghinto ng isang kulay itim na van sa tapat ng kanilang bakod. Ang nakasisilaw na liwanag mula sa mga kamera ng mga reporter ay tila mga kidlat na bumabasag sa katahimikan ng lalawigan. Ang bawat paglabas ng artipisyal na liwanag ay tumatama sa mukha ni Stella. Tila mga mapanuring mata na pilit siyang hinuhusgahan sa harap ng buong bansa. Miss Maristela, totoo po ba ang pahayag ni Miss Beatrice Manalastas na kinuha ninyo ang lahat ng pera ng pamilya bago kayo nagtago rito sa Batangas? Ang tanong ng isang reporter. Ang boses ay puno ng pagmamadaling makakuha ng iskandalo. Isang paninira lamang po ba ang inyong pagbubuntis upang makaiwas sa kasong isasampa nila laban sa inyo? Naramdaman ni Stella ang isang matinding panginginig na nagsisimula sa kanyang mga tuhod. Ang bawat tanong ay tila isang mabilis na pagdaloy ng malamig na tubig sa kanyang likuran. Nag-iiwan ng pangangaligkig na mahirap pigilan. Ang basket ng bibingka na hawak niya ay dahan-dahang gumalaw sa kanyang nanginginig na palad at ang bawat butil ng asukal sa ibabaw nito ay tila naging kasing bigat ng mga bala ng baril. Gusto niyang tumakbo sa loob ng bahay, gusto niyang magtago sa bisig ng kanyang ama, ngunit nakita niya si Don Mateo sa may bintana. Ang mukha nito ay puno ng lungkot, ngunit ang mga mata ay nagsasabing hindi siya dapat sumuko. Dahan-dahang ibinaba ni Stella ang basket sa ibabaw ng lamesa. Itinaas niya ang kanyang kamay upang punasan ang munting bahid ng harina sa kanyang pisngi. Isang simpleng galaw na nagpapakita ng kanyang pagiging tao. Isang manggagawang walang itinatago. Huminga siya ng malalim. Hinahayaan ang sariwang hangin ng Batangas na punuin ang kanyang mga baga bago harapin ang nagkakagulong media. Ang katotohanan ay hindi kailangang sumigaw upang pakinggan. Ang simula ni Stella, ang boses niya ay mahina sa simula, ngunit dahan-dahang nagkakaroon ng talim at lalim. Ang mga manalastas ay bihasa sa paggawa ng kwento, ngunit ako ay bihasa sa paggawa ng buhay mula sa sarili kong pawis. Kung magnanakaw ako, bakit ako narito?
Sa gitna ng initan at usok, nagtatrabaho para sa bawat pisong kikitain ko. Kung ako ang nanira sa kanila, bakit sila ang may utang sa akin na hindi mababayaran ng kahit anong yaman? Ang kanyang mga mata ay direktang tumingin sa lente ng kamera. Tila ba tinitingnan niya si Beatrice sa kabilang panig nito? Ang kanyang kamay ay protektadong nakapatong sa kanyang malaki ng tiyan, ang munting buhay na naging saksi sa lahat ng kanyang pait. Hinihintay ko kayo sa korte, Beatrice. Doon natin tingnan kung sino ang tunay na nakatayo sa pundasyon ng kasinungalingan. Ang kanyang huling pahayag bago tumalikod ng may dignidad. Ngunit habang papasok siya sa loob ng bahay, isang boses mula sa likuran ng mga reporter ang nagpahinto sa kanyang puso. Stella, si Paulo ito. Kailangan nating mag-usap. Ang anyo ni Paulo, nakakalabas lang sa van, ay tila isang anino ng lalaking minahal niya. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon, at may hawak siyang isang dokumento na tila naging huling alas ng kanilang pamilya. Ano ang nilalaman ng dokumentong hawak ni Paulo na tila nakahandang bumura sa lahat ng pinaghirapang itayo ni Stella sa Batangas? At mayroon pa bang puwang ang awa sa puso ni Maristela para sa lalaking paulit-ulit na bumasag sa kanyang kaluluwa? Ang bawat hakbang ni Paulo patungo kay Maristela ay tila isang mabigat na paghatak ng kadena sa semento ng Batangas. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mapang-aping awtoridad, ngayon ay tila mga tuyot na balon ng desperasyon. Sa kanyang nanginginig na kamay, iwinagayway niya ang isang puting sobre na tila ba ito ang huling salbabida sa gitna ng kanyang pagkalunod. Stella, pirmahan mo lang ito. Isang simpleng pahayag lang na ikaw ang nag-utos sa akin na gamitin ang mga pondo. Sabihin mo sa kanila na para ito sa business mo. Ang pagsusumamo ni Paulo, ang boses niya ay basag at puno ng takot. Kapag ginawa mo ito, uurong ang bangko. Hindi ako mawawalan ng lisensya. Magkakaroon pa tayo ng pagkakataong ayusin ang lahat. Isang malamig at mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maristela. Ang tunog nito ay tila isang piraso ng kristal na bumasag sa katahimikan ng hangin. Tumingin siya sa kanyang asawa, ang lalaking minsan niyang itinuring na mundo. Ngunit ngayon ay naging isang estrangherong handang isakripisyo siya para sa sariling kaligtasan. Hanggang sa huli, Paulo, ang sarili mo pa rin ang iniisip mo. Gagamitin mo ang magiging anak natin para lang iligtas ang balat mo? Dahan-dahang kinuha ni Maristela ang dokumento at sa harap ng mga kamera, na patuloy na nag-uunahang kumuha ng anggulo, ay dahan-dahang pinunit ang papel. Ang bawat piraso nito ay nagliparan sa hangin, tila mga puting talulot ng pag-asa na tuluyan ng nabulok. Magkikita tayo sa Quiapo, Paulo. Doon sa lugar kung saan mo ako kinuha at doon sa lugar kung saan niyo ako tinapakan. Doon ko tatapusin ang lahat. Makalipas ang 2 araw, ang init sa gitna ng Quiapo ay tila isang malapot na kumot na bumabalot sa bawat tindera at mamimili. Ang amoy ng sampagwita, insenso at pawis ay humahalo sa ingay ng mga sasakyan. Sa gitna ng mataong palengke, nakatayo si Maristela sa kanyang dating pwesto. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na duster. Ang kanyang tiyan ay kapansin-pansin ang laki sa ilalim ng suot na tapis. Isang marangyang itim na sasakyan ang huminto sa gilid ng kalsada, isang banyagang elemento sa gitna ng kahirapan ng Quiapo. Bumaba si Beatrice, nakasuot ng isang mamahaling puting terno at itim na salamin. Ang bawat hakbang niya sa maruming kalsada ay puno ng pandidiri. Tingnan niyo nga naman, nagbabalik ang reyna ng mga kakanin sa kanyang kaharian ng dumi. Ang panunuya ni Beatrice, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa gitna ng mga tinderang nagsisimula ng magbulungan. Lumapit siya kay Maristela at itinulak ang basket ng bibingka na nasa lamesa dahilan upang mahulog ang ilang piraso nito sa semento. Akala mo ba matatakot mo kami sa mga drama mo sa probinsya?
Magnanakaw ka pa rin sa paningin ng lahat, Stella. Bago pa man makasagot si Maristela, isang matandang kamay ang humarang sa balikat ni Beatrice. Si Aling Ising, ang pinakamatandang tindera sa Quiapo, na may hawak na malaking sandok, ay humarap sa dalaga nang walang takot. Huwag mong hahawakan si Stella, nene. Baka hindi mo alam, ang bawat butil ng bigas na kinain mo sa loob ng 7 taon ay galing sa pagod ng batang ito. Kami ang saksi kung paano kanya binuhay habang nagpapakasarap ka sa aircon. Who are you to talk to me like that? You're just a dirty vendor. Ang singhal ni Beatrice, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Ngunit hindi natinag si Maristela. Dahan-dahan siyang dumukot sa bulsa ng kanyang tapis. Hindi siya naglabas ng armas, kundi isang lukot na piraso ng papel, isang resibo mula sa isang sikat na jewelry store. Ito, Beatrice, ay ang resibo ng kwintas na binili mo nung nakaraang taon. Gamit ang credit card na sa akin nakapangalan, ngunit ikaw ang pumirma ng palihim. 50,000 piso para sa isang pirasong ginto, habang ang pambili ng gamot ng tatay ko ay ipinagkait nyo. Ang boses ni Maristela ay kasing talim ng labaha. Ito ang unang resibo, marami pa akong dala. Gusto mo bang isa-isahin natin dito sa harap ng lahat ng taong tinatawag mong dugyot? Ang katahimikan sa palengke ay tila naging isang mabigat na presyur na dumadagan kay Beatrice. Ang mga tinderang nakapaligid ay nagsimulang maglapit-lapit. Ang kanilang mga titig ay puno ng panghuhusga sa babaeng akala mo ay reyna, ngunit linta pala sa buhay ng iba. Nanginginig ang mga labi ni Beatrice habang nakatingin sa resibong hawak ni Maristela. Ang kanyang mapuputing pisngi ay tila nawalan ng kulay. You think this is enough? Isang papel lang yan. Isang papel na magdadala sa'yo sa kulungan, Beatrice. Ang huling banta ni Maristela bago itaas ang susunod pang makapal na bundle ng mga dokumento. Sa gitna ng siksikan at init ng Quiapo, isang malaking tanong ang nakapabitaw sa hangin. Hanggang saan ang kayang itago ng isang pamilyang nabubuhay sa kasinungalingan bago sila tuluyang lamunin ng katotohanang sila mismo ang nagpabaya? At ano ang susunod na alas na ilalabas ni Maristela upang tuluyang pabagsakin ang mga taong minsang itinuring siyang basahan? Ang bawat hakbang sa loob ng malawak na bulwagan ng korte ay tila isang paglalakad sa ilalim ng dagat. Mabigat, malamig, at may dalang pressure na tila dudurog sa dibdib ni Maristela. Ang amoy ng lumang papel, floor wax, at ang nakabibinging lamig ng air conditioner ay nagsilbing saksi sa formal na paghaharap ng katotohanan at kasinungalingan. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi nakayuko si Stella. Ang kanyang puting terno ay maayos na nakabalot sa kanyang malaki ng tiyan, tila isang baluti ng kapayapaan, sa gitna ng banyos ng katarungan. Sa kabilang panig, ang pamilya Manalastas ay tila mga aninong pilit na kumakapit sa kanilang naglalahong liwanag. Si Beatrice ay pilit na nag-aayos ng kanyang mamahaling belo, ngunit ang nanginginig niyang mga daliri ay nagpapakita ng bitak sa kanyang maskara. Si Paulo naman ay nakaupo sa tabi ng kanilang abogado. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig. Tila iniiwasan ang bawat sulyap ni Stella na dati ay kailangan niyang limusan ng pansin. Your Honor, ang aking kliyente ay hindi lamang naging biktima ng emosyonal na pang-aabuso, kundi naging katuwang din sa isang sistematikong pagnanakaw ng kanyang sariling dangal at pinaghirapan. Ang simula ni Attorney Lirio, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may dalang bigat na tila isang dambuhalang alon na handang sumunggab sa pampang. Inilapag ni Attorney Lirio ang isang makapal na bundle ng mga dokumento sa lamesa ng hukom. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay tila isang hudyat ng pagkagunaw ng mundo para kay Paulo. Narito ang 7 taon ng mga bank statements. Dito makikita na ang bawat sentimong ginamit ng pamilya Manalastas para sa kanilang mga luho, mula sa matrikula ng bata hanggang sa mga bayarin sa kasino ni Doña Corazon, ay nagmula sa mga account
na nakapangalan kay Maristela Villamor. Ang mas masakit pa rito, Your Honor, ay ang paggamit sa kanyang lagda para sa mga loan na hindi niya alam kung saan napunta. Naramdaman ni Stella ang isang munting sipa sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang paalala na ang labang ito ay hindi na lang para sa kanyang sarili. Tumingin siya kay Paulo at sa isang saglit ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Walang galit sa paningin ni Stella, tanging isang malalim na pagkahabag para sa lalaking piniling maging bulag sa harap ng kasakiman ng kanyang sariling pamilya. Hindi totoo yan. Sinungaling ang babaeng yan. Ang biglang pagsigaw ni Beatrice, ang kanyang boses ay pumutol sa formalidad ng korte, tila isang matinis na tunog ng basag na kristal. Gawa-gawa lang ang mga dokumentong yan. Gusto lang niyang sirain ang pangalan namin dahil hindi niya matanggap na pinalayas siya. Isang mabigat na hambas ng malet ng hukom sa ibabaw ng lamesa ang nagpatahimik sa silid. Ang tunog na yon ay tila isang babala na ang bawat salita ay may timbang sa harap ng batas. Miss Manalastas, manahimik kayo o palalabasin ko kayo sa silid na ito. Ang malamig na wika ng hukom. Humarap muli si Attorney Lirio sa hukom. Isang maliit na ngiti ang sumilip sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagbabadyang maglabas ng huling alas. Your Honor, kung hindi sapat ang mga dokumento, meron kaming huling ebidensya. Isang audio recording na nakuha mula sa isang device na aksidenteng naiwan sa kusina ng mansyon noong mismong gabi na pinaplano ng mga nasasakdal ang pagtatapon sa aking kliyente. Naramdaman ni Paulo ang biglang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang hangin sa loob ng korte ay tila naging kasing nipis ng sinulid nang i-play ni attorney. Lirio ang recording, ang boses ni Beatrice na puno ng puot at ang malamig na tugon ni Paulo ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Paulo, pirmahan mo na ang annulment papers. We need to get rid of that probinsya ng walang breeding. Ang bawat salitang lumalabas sa speaker ay tila mga latigong humahagupit sa katauhan ni Paulo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay tila naging kasing lamig ng yelo. Sa bawat segundo ng recording, ang 7 taong dula-dulaan ng pamilya Manalastas ay dahan-dahang naglalaho. Inilalantad ang bulok na katotohanan sa likod ng kanilang marangyang fasad. Napatingin si Stella sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang tiyan. Ang sakit na naramdaman niya noong gabing narinig niya ang mga salitang yon sa kusina ay tila naglaho na, napalitan ng isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang dahan-dahang paglaya ng kanyang kaluluwa mula sa mga tanikala ng pamilyang ito. Ngunit sa gitna ng katahimikan matapos ang recording, isang mabilis na pagtayo ang ginawa ni Paulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, hindi kay Stella, kundi kay Beatrice. Ate, sabi mo hindi niya malalaman. Sabi mo kontrolado mo ang lahat. Ngayon, pati ang trabaho ko, pati ang lisensya ko, mawawala dahil sa'yo. Ang pag-aaway ng magkapatid sa gitna ng korte ay tila isang eksena ng mga hayop na nagkakagulo sa loob ng isang nasusunog na hawla. Ang bawat sumbatan nila ay naging kumpirmasyon sa lahat ng ebidensya ni Stella. Habang ang hukom ay nagsusulat ng kanyang mga tala, isang banyagang amoy ang biglang humalo sa lamig ng aircon, ang amoy ng tagumpay na may halong pait ng nakaraan. Ngunit bago pa man matapos ang hearing, isang pulis ang pumasok sa silid at may ibinulong sa abogado ng mga Manalastas. Anong bagong balita ang hatid ng pulis na ito na tila nagpabagsak sa balikat ni Doña Corazon? At sa gitna ng pagkapanalo ni Maristela sa korte, ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang karma ay hindi lamang tumama sa pera ng mga Manalastas, kundi sa mismong kalayaan nila? Ang ibinulong ng pulis sa abogado ng mga Manalastas sa loob ng korte ay tila isang malamig na patalim na tuwirang sumaksak sa natitirang kapalaluan ni Doña Corazon. Wala itong kinalaman sa awa
o pakiusap. Isa itong direktiba mula sa kinauukulan. Isang formal na utos ng pag-aresto laban kay Beatriz dahil sa patong-patong na kasong estafa bunga ng pamimeke ng lagda ni Maristela, kasabay ng agarang pag-ilit sa lahat ng natitira nilang ari-arian. Ang matanda ay napakapit sa kanyang dibdib. Ang paghinga ay naging mabigat hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa kanyang kinauupuan. Walang sino mang sumalo kundi ang malamig na sahig ng bulwagan. Nang hapong iyon, ang inaasahang kublihan ni Beatriz sa kanilang marangyang subdivision ay naging entablado ng kanyang sukdulang kahihiyan. Pagbaba niya mula sa inarkilang sasakyan, bumungad sa kanya ang mga tauhan ng bangko na walang awang inilalabas ang mga gamit mula sa mansyon. Ang mga mamahaling sofa na dati ay ayaw niyang ipaupo kay Stella, ang mga painting na binili mula sa nakaw na yaman, at ang kanyang mga koleksyon ng sapatos ay nakakalat ngayon sa labas, tila mga basurang naghihintay na lamang hakutin. Anong ginagawa niyo? Huwag niyong hawakan yan. These are mine. Mga hampas lupa. Bitawan niyo ang mga gamit ko. Ang pagsigaw ni Beatriz ay pumunit sa katahimikan ng kalye. Ang boses niya ay basag at puno ng desperasyon. Sa di kalayuan, nakatayo ang kanyang mga itinuturing na kaibigan sa mataas na lipunan. Ang mga babaeng dati ay kasalo niya sa mga mamahaling tsa at paboritong pakinggan ang kanyang mga panlalait kay Stella. Ngunit sa halip na lumapit upang tumulong, ang mga ito ay nakatayo lamang. Ang mga mukha ay nakangiwi sa pandidiri. Ang ilan ay dahan-dahang nag-angat ng kani-kanilang mga telepono. Palihim na kinukuhanan ng video ang kanyang pagbagsak. Ang bawat pagtalikod nila ay tila mga bato na ibinabato sa pagkatao ni Beatriz. Inilalantad ang katotohanang ang kanyang halaga sa mundong iyon ay nakadepende lamang sa perang hindi naman sa kanya. Sa mga oras ding iyon, ang huling haligi ng pagkatao ni Paulo ay tuluyan ng gumuho sa loob ng bangkong. Pinaglaanan niya ng panahon upang magmukhang matagumpay. Isang malamig na sobre ang inabot sa kanya ng branch manager sa loob ng isang silid na puno ng matatalim na titig. Ang mga salitang nakasulat sa papel ay naging huling hatol sa kanyang karera. Tanggal sa trabaho at nahaharap sa investigasyon dahil sa pag-abuso sa kanyang posisyon upang mapagtakpan ang mga pekeng pautang ng kanyang kapatid. Ang paglalakad ni Paulo palabas ng gusali, habang bitbit ang isang maliit na kahon na naglalaman ng kakarampot niyang mga gamit, ay sinabayan ng mga nag-iiwasang tingin ng kanyang mga katrabaho. Ang kanyang sapatos na dati ay makintab at tila nagmamando ng respeto sa bawat hakbang, ay ngayon ay naghihila sa sahig na parang mga kadena ng isang bilanggo. Sa isang iglap, ang lalaking ikinahiya ang kanyang asawang nagtitinda ng kakanin ay naging isang estrangherong walang pangalan, walang dangal, at walang pupuntahan. Habang ang araw ay malapit ng lumubog, nag-iwan ng mapupulang anino sa kalangitan ng Maynila. Malayo at payapa naman ang hanging umiihip sa Batangas. Nakaupo si Maristela sa lumang tumba-tumba sa beranda ng kanilang bahay. Ang sariwang amoy ng mga bulaklak ng kalamansi ay nagbibigay ng ginhawa sa kanyang isipan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dahan-dahang hinaplos ang kanyang tiyan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang malakas na sipa mula sa kanyang sinapupunan. Isang mainit na luha ng kaligayahan ang dumaloy sa kanyang pisngi. Ang bawat pintig ng batang nasa kanyang sinapupunan ay tila nagsasabing ligtas na sila. Ang mga resibo, ang mga kasinungalingan, ang mga panlalait ng pamilya manalastas, lahat iyon ay naanod na ng alon ng katarungan. Ngunit ang kapayapaang ito ay pansamantalang naantala. Ang tahimik na pagaspas ng hangin ay nahaluan ng tunog ng mabibigat at pagod na mga hakbang mula sa labas ng kanilang tarangkahan. Dahan-dahang iminulat ni Stella ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng madilaw na ilaw ng poste, nakita niya ang isang anino, isang lalaking unti-unting lumuhod sa magaspang na lupa. Ang mga damit nito ay gusot at marumi. Ang muka ay basag sa luha at pagsisisi. "Stella!"
Patawarin mo ako. Wala na akong pupuntahan. Ang basag na tinig ni Paulo na umabot sa pandinig ni Maristela, nagdadala ng isang malamig na hanging nagtataglay ng mga alaala ng nakaraan. Paano haharapin ng isang pusong natuto nang maghilom ang lalaking minsan nang dumurog dito? Ngayong ito naman ang nakadapa sa putikan at nagmamakaawa para sa kapatawaran. Ang liwanag mula sa lumang poste sa labas ng tarangkahan ay nagbigay ng mahaba at malungkot na anino sa bulto ni Paulo. Ang kanyang mga tuhod na dati ay nakasanayan lamang sa malambot na alpombra ng kanilang marangyang mansyon ay ngayon walang awang nakabaon sa magaspang at maalikabok na lupa ng Batangas. Ang dating makinis niyang muka ay nababalot ng dumi at luha, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa malamig na rehas, tila isang bilanggo na nagmamakaawa ng kalayaan sa taong minsan niyang ikinulong sa kalungkutan. Dahan-dahang tumayo si Maristela mula sa kanyang tumba-tumba. Ang bawat hakbang niya papalapit sa tarangkahan ay may dalang bigat ng 7 taong sakripisyo na tuluyan na niyang binitawan. Walang kaba sa kanyang dibdib, walang pag-ibig na nag-uudyok upang patakbuhin siya at saluhin ang lalaking umiiyak. Tanging isang malamig na pagtanggap sa katotohanan ang naghari sa kanyang kaluluwa. Stella, please, maawa ka sa akin. Pakiusap ni Paulo. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagdurusa, isang himig ng tuluyang pagkabali ng kanyang pagkalalaki. Nawala na ang lahat. Si Mama, isinugod sa ospital dahil inatake sa puso nang kunin ng bangko ang bahay. Si Ate Beatrice, nagtatago ngayon dahil pinaghahanap na siya ng mga pulis. Tinanggal nila ako sa trabaho. Wala na akong mapupuntahan, Stella. Para sa magiging anak natin, magsimula tayo ulit. Magbabago ako. Pangako. Hindi umimik si Stella kaagad. Tiningnan niya ng tuwid ang lalaking nasa kanyang harapan. Dati, ang makitang nasasaktan si Paulo ay sapat na upang ibigay niya ang buong buhay niya para rito, upang akuin ang bawat kasalanan at saluhin ang bawat parusa. Ngunit ngayon, ang kanyang puso ay naging isang matibay na pader na hindi na tinatablan ng anumang pag-iyak ng luhang gawa sa pansariling interes. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Inulit ni Stella ang mga salita ni Paulo. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng puot, kundi isang nakapangingilabot na kapayapaan na mas masakit pa sa anumang sumbat. Hindi mo ako binalikan dahil bigla mong na-realize na mahal mo ako, Paulo. Binalikan mo ako dahil ako na lang ang huling pinto na inaakala mong pwede mong buksan para may masilungan ka. Nang palayasin niyo ako sa gitna ng gabi, habang dinadala ko ang anak mo na pinagdudahan ninyo, inilibing ko na sa mismong kalsada ng mansyon ninyo ang asawang nakilala ko. Patuloy na dumaloy ang mga luha ni Paulo, bumabagsak sa tuyong lupa at nag-iiwan ng maliliit na bakas ng kanyang huling pagsisisi. Ipinilit niyang isiksik ang kanyang mukha sa pagitan ng mga rehas, pilit inaabot ang laylayan ng damit ni Stella. Naging duwag ako, Stella. Natakot ako kay Mama at kay Ate. Pero ngayon, handa akong magtrabaho kahit ano. Magbubukid ako, magbubuhat ako sa palengke, basta kasama kita at ang bata. Dahan-dahang inabot ni Stella ang mga kamay ni Paulo, hindi upang yakapin ito, kundi upang banayad na alisin ang pagkakakapit nito sa bakal. Ang init ng balat ni Stella ay tila nakapapaso sa malamig na balat ng lalaki. Huli na para magpakitang gilas, Paulo, sagot ni Stella habang umatras ng isang hakbang. Hindi kailangan ng anak ko ng isang amang lumalapit lang kapag talunan na siya at wala ng ibang makapitan. Kailangan niya ng magulang na kayang tumayo kahit iniiwan ng lahat. Nakatayo na ako ngayon, Paulo, at sa pagtayo kong ito, wala nang espasyo para sa isang pabigat na tulad mo. Umuwi ka na. Harapin mo ang mga gulong ginawa ninyo. Ang paglapat ng makapal na kandado sa tarangkahan ay tila tuluyang pagsasara ng kabanata ng mga manalastas sa buhay ni Maristela.
Tumalikod siya ng walang pag-aalinlangan. Hinihimas niya ang kanyang malaking tiyan habang naglalakad pabalik sa beranda. Hindi na lumingon pa upang panoorin ang dahan-dahang pagtayo ni Paulo at ang paglakad nito palayo hanggang sa tuluyan itong lamunin ng dilim ng kalsada. Isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan. Pilit dinarama ang malinis na hangin ng tuluyang kalayaan. Ngunit ang panandaliang kapayapaang ito ay biglang winakasan ng isang matalim at nakapapasong sakit na gumapang mula sa kanyang ibabang likuran patungo sa kanyang puson. Napakapit ng mahigpit si Stella sa haliging kahoy ng kanilang bahay. Ang kanyang mukha ay mabilis na namutla, habang ang kanyang paghinga ay naging mabigat at sunod-sunod. Isang mainit na likido ang dahan-dahang dumaloy sa kanyang mga binti patungo sa sahig na kawayan. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan na naging saksi sa buong laban ng kanyang buhay ay tila nagbabadyang handa ng harapin ang mundo. Ang matalim na kirot na gumagapang mula sa ibabang likuran ni Maristela patungo sa kanyang puson ay tila isang malakas na alon na pilit siyang hinihila sa ilalim. Ngunit sa halip na matakot o magpanik, isang kakaibang tapang ang sumibol sa kanyang dibdib. Hindi na ito ang sakit ng pagtataksil o ang hapdi ng mga pangungutya mula sa pamilya manalastas. Ito ay ang sagradong sakit ng paglikha ng bagong buhay. Mahigpit siyang kumapit sa matipunong braso ng kanyang ama na mabilis siyang inalalayan palabas ng bahay. Sa loob ng umaandar na sasakyan patungo sa maliit na ospital ng bayan, ang bawat lubak sa daan ay nagdudulot ng panibagong alon ng hapdi na nagpapapikit ng mariin kay Stella. Ang kanyang mga labi ay nakakagat. Ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa palad ng kanyang ama. Pinipigilan ang anumang sigaw upang ipunin ang kanyang lakas. Ang malamig niyang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo, ngunit ang kanyang isipan ay malinaw. Ang bawat paghihirap na ito ay ang kanyang huling pagtawid mula sa anino ng nakaraan patungo sa liwanag ng kanyang sariling kinabukasan. Nang makarating sila sa delivery room, ang amoy ng alkohol at malinis na tela ay humalo sa tensyon sa hangin. Ang bawat utos ng doktor ay sinusunod ni Stella ng may buong determinasyon. Sa bawat matinding paghilab ng kanyang tiyan, ibinubuhos niya ang lahat ng natitirang bigat na inipon niya mula sa 7 taong pagiging sunod-sunuran. Ginamit niya ang lahat ng galit, ang lahat ng pait, at ginawa itong lakas upang iluwal ang kanyang anak. Hindi siya sumuko noong pinagtabuyan siya sa gitna ng gabi, at lalong hindi siya susuko ngayon. Hanggang sa isang matinis at buhay na iyak ng isang sanggol ang pumunit sa tensyon ng silid. Ang tunog na yon ay tila isang awit ng tagumpay na nagpatahimik sa lahat ng ingay ng mundong nanakit kay Maristela. Ang pagod sa kanyang katawan ay tila naglahong parang bula nang marinig niya ang patunay na ang kanyang milagro ay tuluyan ng dumating. Dahan-dahang inilapag ng nurse ang bagong silang na sanggol sa dibdib ni Stella. Ramdam agad niya ang init at paggalaw ng maliit na buhay na yakap-yakap niya. Isang sandaling tila nagpatigil sa lahat ng pagod at sakit na dinanas niya. Napapikit si Stella habang unti-unting gumagaan ang kanyang pakiramdam. Ang mga luha na pumatak sa kanyang pisngi ay hindi na mula sa hirap o takot, kundi mula sa matinding ginhawa at pag-asa. Marahan niyang hinaplos ang maliit na ulo ng sanggol. Pinakiramdaman ang bawat mahinang paghinga nito. Sa sandaling iyon, tila muling nabuo ang isang bagong simula. Isang buhay na puno ng pag-ibig, pangangalaga, at panibagong pag-asa para sa hinaharap. At sa pagtitig niya sa mga inosenteng mata nito, isang pangako ang tahimik niyang binitawan. Esperanza. Ang malambing na bulong ni Stella sa hangin, ang boses ay puno ng pagsamba. Pag-asa. Dahil ang batang ito ang naging tanging ilaw niya sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay, ang nag-iisang dahilan kung bakit pinili niyang lumaban nang pilit siyang ibinabaon sa lupa. Makalipas ang ilang araw, ang tahanan ni na Don Mateo
ay napuno ng isang panibagong uri ng katahimikan, ang kapayapaan na hatid ng isang bagong miyembro ng pamilya. Tahimik na pinagmamasdan ni Stella si Esperanza na mahimbing na natutulog sa loob ng munting duyan na gawa sa yantok. Ang sikat ng araw ay banayad na pumapasok sa bintana, nagdadala ng amoy ng sariwang hangin at nangangako ng isang walang hanggang bukas na malayo sa mga kasinungalingan ng Maynila. Ngunit ang matiwasay na umagang iyon ay dahan-dahang naantala nang lumapit si Don Mateo. Ang mukha ng matanda ay seryoso, walang bakas ng karaniwang nangiti na nakaguhit sa kanyang mga labi tuwing titingin sa kanyang apo. Hawak niya ang isang lukot at maruming sobre na inabot daw ng isang kartero kanina lamang. Walang formal na selyo ang sulat, tanging ang pangalan ni Maristela ang nakasulat sa harap gamit ang isang nanginginig ngunit pamilyar na kumpas ng kamay. Nang dahan-dahang buksan ni Stella ang sobre at basahin ang laman nito, ang mga salitang bumungad sa kanya ay tila galing sa isang estranghero na nagmamakaawa sa taong minsang itinuring nitong alipin. Stella, parang awa mo na. Wala na kaming makain. Ang gamot ko ay ubos na at hindi ko na alam kung saan kami pupulutin ni Paulo. Nagmamakaawa ako. Patawarin mo kami. Ito ay galing kay Doña Corazon. Ang kamay ni Stella ay nanatiling nakahawak sa papel habang nakatitig sa inosenteng mukha ng kanyang anak na si Esperanza. Sa gitna ng labis na kaligayahan ng kanyang pagiging ina, paano tutugon ng isang babae sa pagmamakaawa ng mismong mga taong muntik nang pumatay sa kanyang pag-asa? Ang gusot na sobre sa kamay ni Maristela ay tila isang piraso ng basurang inanod ng panahon pabalik sa kanya, nagdadala ng mga alaalang matagal na niyang ibinaon. Tinitigan niya ang nanghihinang sulat kamay ni Doña Corazon. Dati, ang bawat salita ng matandang ito ay batas na nagpapasunod sa kanyang buong pagkatao. Dati, ang paghingi nito ng tulong ay agad niyang tutugunan ng walang pag-aalinlangang sakripisyo. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mahimbing na pagtulog ng kanyang anak na si Esperanza, naramdaman ni Stella ang isang malamig na pader ng katarungan na namamagitan sa kanyang puso at sa mga taong nagtangkang sumira rito. Ang pagpatawad ay isang banal na bagay, ngunit natutunan na niyang ang tunay na pagpatawad ay hindi nangangahulugang hahayaan mong muli kang saktan. Makalipas ang 3 araw, ang malamig na simoy ng hangin sa loob ng malawak at formal na opisina ni Attorney Lirio ay nagsilbing saksi sa huling paghaharap ng dalawang magkaibang mundo. Pumasok si Stella bitbit ang kanyang anak na maingat na nakabalot sa isang malambot at puting kumot. Ang kanyang aura ay nag-uumapaw sa kapayapaan at dignidad. Sa kabilang dulo ng mahabang lamesa, nakaupo ang 2 figura na halos hindi na niya makilala. Si Doña Corazon, na dati ay balot ng mga diamante at kayabangan, ay nakasuot na ngayon ng kumupas na damit. Ang muka ay humpak at ang mga mata ay nanlalalim sa gutom at sakit. Sa tabi nito ay si Paulo, nakayuko, ang balikat ay bagsak, at ang dating makinis na anyo ay napalitan ng kawalan ng pag-asa. Nang makita nila si Stella, mabilis na tumayo si Doña Corazon. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay pilit na inaabot ang hangin patungo sa direksyon ng kanyang dating manugang. Stella, salamat at pumayag kang makipagkita. Parang awa mo na. Tulungan mo kami. Wala na kaming matirhan. Ang ate Beatriz mo ay nakakulong na at hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pambili ng gamot ko. Maawa ka alang-alang sa pinagsamahan natin bilang pamilya. Isang tahimik ngunit mabigat na paghinga ang pinakawalan ni Stella. Tiningnan niya ang matanda ng tuwid sa mga mata. Walang galit sa kanyang paningin, kundi isang purong pagtanggap sa katotohanang ang buhay ay may sariling paraan ng paniningil. Wala na tayong pamilya, Doña Corazon. Pinatay ninyo ang pamilyang yon noong gabing pinalayas ninyo ako sa ulan, habang nagmamakaawa akong tanggapin ninyo ang anak ko. Ang nandito ngayon sa harap ninyo ay isang estranghero na nagkataong hawak ang huling tulong na inyong hinihingi.
Dahan-dahang inilapag ni Attorney Lirio ang isang puting sobre sa ibabaw ng lamesa, katabi ng isang formal na dokumento. Ang dokumentong ito ay naglalaman ng mga salitang tatapos sa lahat ng koneksyon, isang waiver of parental rights. Sa ilalim ng kasunduang ito, formal na itatakwil ni Paulo ang anumang legal na karapatan, obligasyon at pag-angkin kay Esperanza kapalit ng isang huling halaga ng pera na sapat lamang upang makapagsimula sila ng kanyang ina sa isang malayong probinsya. Iyan ang huling awa na kaya kong ibigay. Ang malamig na alok ni Stella, ang boses ay matatag na tila isang batong hindi matitinag ng anumang bagyo. Isang halaga para mabuhay kayo, ngunit kapalit nito ay ang kalayaan ng aking anak. Pirmahan mo iyan, Paulo. Isuko mo ang lahat ng karapatan mo bilang ama ng batang hindi mo pinaniwalaan at maaari ninyong kunin ang sobrang iyan. Ngunit pagkatapos nito, hindi na kayo kailanman magiging bahagi ng buhay namin. Napatingin si Paulo sa sanggol na natutulog sa bisig ni Stella. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umangat baba, habang ang masaganang luha ay nag-uunahang pumatak mula sa kanyang mga mata patungo sa malamig na lamesa. Gusto sana niyang humingi ng pagkakataong mahawakan ng kanyang anak, kahit isang saglit lamang, ngunit sa lalim ng titig ni Stella, alam niyang nawala na ang karapatang yon noong pinili niyang maging bingi sa pagdurusa ng kanyang asawa. Ang huling kilos ng pagiging isang ama na kaya niyang gawin ay ang palayain ito mula sa sumpa ng kanilang pamilya. Kinuha ni Paulo ang itim na panulat. Ang pagdikit ng dulo nito sa papel ay lumikha ng banayad na alitan na tila sumisimbolo sa pagputol ng huling sinulid na nag-uugnay sa kanilang nakaraan. Inilagay niya ang kanyang lagda at kasabay nito ay ang pagtanggap na siya ang tunay na nawalan ng lahat ng mahalaga sa mundo. Kinuha niya ang sobre at inalalayan ang kanyang umiiyak na ina patayo. Bago sila tuluyang lumabas ng opisina, tumigil si Paulo at lumingon. "Patawarin mo ako, Stella. Sana lumaki siyang hindi katulad ko." Hindi sumagot si Marie Stella. Tiningnan lamang niya ang dahan-dahang pagsara ng pintuan na naghihiwalay sa kanila ng pamilya Manalastas. Ibinaling niya ang kanyang buong atensyon sa munting mukha ni Esperanza. Ang bawat hakbang niya palabas ng gusaling iyon ay magaan, puno ng liwanag, at wala ng anumang anino ng nakaraan. Siya ay hindi na ang tahimik na asawang tinapaktapakan. Siya ngayon ay isang inang nagtagumpay sa sarili niyang digmaan at handa nang salubungin ang bagong umaga ng may taas noong dignidad. Ang malamyos na ihip ng hanging amihan ay nagdadala ng matamis na halimuyak ng bagong lutong bibingka at suman sa buong paligid ng Batangas. 5 taon na ang lumipas mula nang tuluyang isara ni Maristela ang pinto ng kanyang nakaraan. Ang bahay ni Inay ay hindi na lamang isang maliit na lamesa sa labas ng kanilang bakod, kundi isa ng maunlad na kainan na dinadayo ng mga tao mula sa iba't ibang probinsya. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nakatayo si Stella. Ang kanyang mukha ay aliwalas, walang bahid ng pait, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kapayapaang hindi mabibili ng anumang salapi. Ang masigla at walang humpay na pagtawa ni Esperanza habang naghahabulan sila ng kanyang lolo Mateo sa gitna ng luntiang damuhan ay nagsilbing pinakamagandang musika sa pandinig ni Stella. Tiningnan niya ang kanyang anak, isang batang lumalaking puno ng pagmamahal, malayo sa lason ng kayabangan at panlalait na muntik nang sumira sa kanilang buhay. Ang bawat takbo ng bata sa malawak na bukid ay simbolo ng kalayaang pinaglaban ng kanyang ina. Maraming beses na tinanong si Stella ng kanyang mga suki kung napatawad na ba niya ang mga taong gumawa sa kanya ng masama. Sa tuwing maaalala niya si Paulo na nagtatrabaho na ngayon bilang isang hamak na pahinante sa malayong probinsya, si Beatrice na binubuno ang kanyang sentensya sa loob ng malamig na rehas, at si Doña Corazon na pumanaw ng mag-isa sa isang pampublikong ospital.
Dahil sa matinding panghihinayang, isang malalim na pagbuntong hininga lamang ang kanyang isinasagot. Napatawad na niya ang mga ito, hindi dahil naging karapat-dapat sila sa kanyang kapatawaran, kundi dahil naging karapat-dapat ang kanyang sariling puso na lumaya mula sa bigat ng galit. Ang tunay na pagpapatawad, natutunan niya, ay ang pagbibigay ng kapayapaan sa sarili at ang tuluyang pagputol sa kapangyarihan ng nakaraan upang saktan siyang muli. Hindi na niya kailangang magtanim ng puot dahil ang batas ng buhay na mismo ang naningil sa kanilang mga kasalanan. Nahanap na ni Maristela ang kanyang tunay na kapayapaan. Hindi ito matatagpuan sa mga mamahaling air conditioner, hindi sa mga kumikinang na alahas, at lalong hindi sa apelyido ng isang tanyag na pamilya. Ang kapayapaan ay ang tahimik na paghigop ng mainit na kape sa umaga na walang takot na may maninigaw at mang-aabuso sa kanya. Ito ay ang malayang pagyakap sa kanyang anak na walang nagmamaliit sa kanyang pagkatao. Ito ay ang pag-alam na ang bawat butil ng bigas na nakahain sa kanilang hapag ay galing sa malinis at marangal niyang pawis. Para sa lahat ng babaeng nakikinig na marahil ay nasa isang madilim at malamig na sulok din ng isang relasyong unti-unting pumapatay sa kanilang kaluluwa, ang kwento ni Stella ay isang mahigpit na yakap ng katotohanan. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang kayang tiisin, kundi sa tapang niyang piliin ang kanyang sarili kapag tinatapakan na ang kanyang dignidad. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugan ng pagiging alipin ng utang na loob. Kung ang pamilyang pinili mo ay siya pang nagiging kadena na pumipigil sa iyong paglipad, huwag kang matakot na bumitaw. Mas mabuting magsimulang muli nang walang dala kundi ang sariling dangal, kaysa manatili sa isang palasyong ginawa para wasakin ang iyong pagkatao. Dahan-dahang lumapit si Esperanza at yumakap sa mga binti ni Stella. Binuhat niya ang bata, mahigpit na idinikit sa kanyang dibdib, habang pinagmamasdan nila ang gintong sinag ng araw na unti-unting sumisikat sa silangan. Wala nang anino ng panlilinlang, wala nang luha ng pagkaapi, tanging ang matibay na pag-ibig ng isang ina at ang maningning na pangako ng isang bagong umaga ang natira sa kanilang buhay.